Huwag mo kaming tanga, iha. Ang si Alice Go, nakikipag-confer sa kanyang abogado while congressman na is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang. Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Pwede mo bang i-rephrase natin yung tanong? Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Mr. Chair, pumasok po kami na Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Sino? Cassie. Casio. Si Cassie. Pero doon sa litrato, may mga lalaki. Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala pong sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa ka? Malaysia. Tatlo po kami. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Hindi po ako mag-isa, tatlo po kami. And in Walang fact, sumalubong. walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga eh. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Isa pang interjection kay tanong kay Miss Alice, no. Kapatid mo si Wesley Go. Your Honor, opo. Ano yung Chinese name niya? Hindi po ako Chinese name po niya, Your Honor. Ay, hindi mo alam yung Chinese name ni Wesley Ang Go. tawag ko po sa kanya, Bunso. Bunso. Ang tawag niya sa'yo, Ate. ate. Okay. Dito ba siya lumaki? Your Honor, nakasama ko po siya lumaki. Nakasama. Ibig sabihin, mula nung pinanganak siya, kailan mo siya nakasama? Siya ba'y mula nung pinanganak o kailan mo lang Hindi siya naman po nakasama? mula nung pinanganak po. Mula nung pinanganak kasama mo? Hindi po. Saan siya pinanganak? Hindi ko po alam, nakasama ko po siya, medyo teenage life na po. Teenager na siya. Nung nakilala mo siya, teenager na siya. Kilala ko naman po siya ever since, pero nung kasama ko na po siya, teenager na po siya. Nasaan siya noon? Nung hindi mo siya kasama, ikaw nasa Maynila. Ako siya po nasa Tarlac po. Nandun ka sa Sa farm po. Siya naman ay nasa China. Hindi po ako masyado sure po, Your Honor. Bakit kaya? Ba't hindi sinabi ng magulang mo kung nasan siya? Hindi po kasi kami magkakasama po lumaki. Pero parehas kayo ng father at saka mother. Parehas lang po kami ng father po. Okay. Pero dun sa mga binanggit na mga korporasyon ni Congresswoman Nograles, meron doon na may pangalan yung kapatid mo, si Wesley Go. Meron ba siyang negosyo na... Your Honor, I think wala po. Wala ba? Sa Baofu, siya ba ay incorporator din dyan sa Baofu? Hindi po. So hindi siya incorporator dyan. Saan kaya siya nag-aral? Your Honor, hindi ko po alam. Ay, hindi mo rin alam? Di ba kayo nag-aral kaya sa farm? Hindi po. Ay, hindi. Alam mo ba kung nasan si Wesley ngayon? Your Honor, as of the moment po, hindi ko po alam na saan po siya kasi I have no communication din po outside. When was the last time you saw him? Last time I saw him po, Indonesia. In Malaysia? Indonesia, opo. So, nung nagkita kayo huli sa Indonesia, pero ikaw lang ang nakauwi rito, siya nakatakbo. Your Honor, hindi ko po alam na saan po siya ngayon. Pero nung nasa Indonesia kayo, saan kayo nakatira? Hotel po. Sa hotel. Anong hotel? I cannot remember the name na po eh. So you don't remember the name. Opo. Pero magkakasama kayo sa hotel na yon. Nung andun po kami, magkakasama po So kami. doon din siya naka-check-in. Opo. Okay, so hindi mo alam kung nasan siya ngayon? As of the moment po, hindi ko po alam na Si saan siya po. Cassandra Ong kaya, alam kaya ni Cassie Ong kung nasan Si Cassie. Nag-toilet. Si Wesley. Alam mo, si Cassie, tanungin natin ulit mamaya. Pero alam mo na si Cassandra ay connected with the same business, parehas ng business dyan sa Banban Tarlac, yung Lucky South 99.
Ang sinabi po sa amin ni Cassandra ay whirlwind, ang minimension po niya sa amin. At nung kinento niya sa'yo na whirlwind siya, ano yung, hindi mo tinanong kung ano yung negosyo nung whirlwind? Ang sinabi po sa akin ni Cassandra, leasing po yung negosyo po nila. Leasing. Alam mo na yung sa Lucky South, sa Porac, Pampanga, merong mansion doon na doon nakatira si Cassandra. Doon sa mansion po na kung saan nakatira si Cassandra, hindi ko po alam. Hindi mo alam. O sige. Dito na si Cassandra. Cassandra, sinabi kasi ni na magkakasama kayo sa Indonesia, sabi ni Alice, di ba? Tsaka si Wesley. Boyfriend mo si Wesley? Opo, Mr. Chair. Boyfriend, matagal na kayo? O bakit? Medyo. Ha? Medyo. Tinatago mo kay Alice. So, boyfriend mo si Wesley. Opo. Okay, sige. Alam mo kung nasan siya ngayon? Hindi po, Mr. Hindi ka Chair. ba niya pinadala ng emoji sa cellphone? Hinahanap mo ba? Si Wesley, hindi mo hinahanap? Wala po akong cellphone. Wala kang cellphone. O sige. Okay, before we acknowledge or recognize the next interpellator, we'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Siti Shahara Mastura, Congressman Alan T. Welcome to the committee, the Quad Committee. So the next interpellator is Congressman Chino Almario. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Miss Alice, hi. Good afternoon po. I just want to touch lang a bit, Mr. Chair, on the few points that were raised earlier, few questions that were raised earlier by Congresswoman Migs Nograles regarding Hongshen Gaming Company. Just for clarification lang po. Kanina nabanggit yung Hongsheng, and it was also mentioned that you made mention po that you did not recognize the signature that was on the contract that was shown between Hongshen and Baofu on the release agreement. Tama po ba yun? Can we flash the screen na lang po for reference? Ito po. You confirmed po kanina, you said na hindi niyo po yun. Your Honor, I don't know about the lease agreement. However, the signature in front of me po, hindi ko po siya signature. Hindi po ganun ang pirma ko po. Okay. So, you mentioned that this is not your signature. Do you also confirm po that you are not involved in this? In this sense po? Kasi po, this is, after all, this is... Yeah, Your Honor, regarding Baofu, Hongsheng, Zhunyuan, whatever, all the incorporations po, I invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong sinampa po sa akin na kaso. Sorry Okay. po talaga. No problem. Yung sa akin naman kasi, I just wanted to also put into light na rin po that if you say po that you don't have any involvement with this particular lease agreement, or at least to your knowledge, you did not sign this document since you mentioned na hindi po sa inyo yung signature po na yun to. I would like, nagtataka kasi po ako na yung sa 2022, the GIS or General Information Sheet ng Hongshen, nakalagay po dito yung alternate email address po nito is baofu@gmail.com. And consequently naman din, sa 2022 GIS ng Baofu, nakalagay po dito sa alternate email address ay ang hongshen17@gmail.com, which is the official email address of Hongshen. So bali, nagkabaliktaran. Yung emails nila, official email nila, and yung alternate emails nila, the same. So, would you know how this happened po, Ma'am Alice? Your Honor, I have no idea po. Okay. In that case, would you also know na rin po on why the official mobile number and yung alternate mobile number ng Baofu at ng Hongshen ay magkaparehas din po? Your Honor, I have no idea po. So as a representative of Baofu Land Development, and sinabi niyo po kanina, you are an authorized representative, you were part of the Baofu Land Development Incorporated,
Pero sinasabi niyo po na hindi niyo po alam, based on the GIS, kung bakit yung alternate email addresses and yung contact details or numbers po magkaparehas sa dalawa? Your Honor, I have no idea about it po. Okay. Mr. Chair, this might also mean there are, I don't know if it's the tech, I don't know if it's our legal system, I don't know if it's our government agencies, pero something is wrong, something's amiss for two different corporations to enter into an agreement that are similar in contact, similar in addresses. Ultimo, email address magkaparehas, yung official and yung alternate, pati rin yung mobile number, magkaparehas na rin halos. So, Mr. Chair, I'd also like to just put that on record na rin na both of these Mr. Chair, companies... point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while Congressman is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. So again, just in summary na lang po, I'd just like to put on record na lang na yung alternate email address at yung official mobile number and alternate mobile number magkaparehas po sa dalawang corporations that went into an agreement to which Ms. Alice is a part of. Now, I'd like to move on. With regards to at least Zun Yuan that Congresswoman Jinky mentioned earlier, tama po ba na kayo po yung nag-issue ng business permit in favor sa Zun Yuan? Your Honor, tama po, ako po yung nag-issue po ng business permit with the attachment po ng PAGCOR license po. And this was during June 27, 2023, if I'm not mistaken po, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So I'd like to also put on the next slide na rin, I'd like to highlight yung affidavit of undertaking that was executed by the president of Zun Yuan, na si Jamelyn Cruz. Now, yung binasa ko po ito, may nakasabi po dyan na hindi po kompleto yung mga document na sinubmit sa inyo and pending po siya. I'd just like to know lang po, in your capacity po as mayor at that time, ano yung mga cases or situations po na pinapayagan nyo yung nag-a-apply to, I mean, what are the grounds or situations where you would sign yung permit pero kahit na may pending documents pa yung nag-a-apply? Your Honor, regarding that po, I cannot exactly recall ano po yung naging pending documents po sa amin that time. Siguro po better po ipa-double check na lang din po ko po. Pero usually lang po, kasi marami naman siguro nag-a-apply din po sa inyo ng business permit as mayor po ng Banban. And usually, may iba naman siguro po, di ba, na cases din na nakikita mo na may incomplete documents. Tama po ba? Opo, Your Honor. Minsan siguro po, kung di po ako nagkakamali, baka under process po na zoning, may mga ganun po na cases po na nangyayari. And would you remember po kung ano po yung pending documents ng Zun Yuan Corporation at this time? Your Honor, I cannot remember the exact po talaga. Sorry po. No problem. Pero, Ms. Alice, yung Zun Yuan naman ay umupa din sa loob ng compound ng Baofu. Tama po ba? Your Honor, based on the documents po. Yes. And based on the documents, if I'd like to also redirect everyone to the screens, na meron nga naman tayong contract of lease with Zun Yuan and Baofu, no? So just to put into record na rin, na at least this one in particular, there was an approval for Zun Yuan's application. And even though incomplete yung documents na binigay, pinayagan na rin na mag-lease sa loob ng compound ng Baofu, which is also behind the Municipal Hall of Bamban. Can we go to the next slide po? Just to refresh everyone's memory as what was put into attention kanina with Deputy Speaker J.J. Suarez, na again,
yung sa map natin, Baofu compound, less than 8 hectares, is right behind Banban Municipal Hall. Now, I'd like to switch it up lang muna. Medyo corporation is not really my strength, but I'd like to ask another line of questioning if it's okay with the chairman. Can we go to the next slide po? Now, regarding your inquiries, yung sa Senate hearing niyo po, there were a lot of questions that were asked regarding your escape, regarding po how you got to Indonesia, to Jakarta, and then back to the Philippines. And I'd just like to ask lang po, Ms. Alice, kilala niyo po ba yung kasama niyo po dyan na naka-black? Your Honor, medyo blurred po yung picture po. Hindi ko po alam po sino yung nasa picture po. Okay. So hindi niyo po kilala yung kasama niyo mismo yung sa pagdating niyo po sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po kasing kita po yung face po. Okay. So, pero kasabay mo niyo, ma'am. So, okay, let me just jog na lang po yung memory. Sa picture na ito, kayong dalawa po niyan ni Duan Ren Wu. Tama po ba? Your Honor, hindi ko talaga makita po yung face. Okay. Kasi, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Almario. Pwede po bang i-rephrase natin yung tanong? Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Mr. Chair, pumasok po kami na Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Sino? Cassie. Casio. Si Cassie. Pero doon sa litrato, may mga lalaki. Puro babae ba yun? Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Sinong sumalubong sa iyo? Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala pong sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa ka? Malaysia. Tatlo po kami. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Your Honor, hindi po ako mag-isa, tatlo po kami. And in Walang fact, sumalubong. walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga eh. Thank you, Mr. Chair. to pick up Thank na lang. you, Your Honor. Thank you, Kong Akop. So, to pick on that up, so sino po yung mga kasama niyo po during that time? Your Honor, regarding naman po dyan sa issue, I think I have immigration pending case po. I refuse po to answer po. Okay, let me redirect na lang po this question to Ms. Cassie. Ms. Cassie, totoo po ba or Mr. Chair, totoo po ba na kayo po yung sumalubong po kay Ms. Alice sa Indonesia? Mr. Chair, just a very short interjection in relation to some questions raised by Congressman Almario. Okay, please make it short. Yes, just 2 lines, Mr. Chair. Mr. Chair, unang katanungan lang po, just to clarify, kay Ms. Ong, na itanong po kanina ni Congressman Almario yung inyong relasyon kay Brother Wesley Guo. Ilang years po ba ito? Yung together po. Yes. On-off po kasi. Yeah. Kailan niyo po siya nakilala? (2020, 2021? 2020 or 21. And yung simula ng on-off nyo, mga kailan po yun? Mga ganun din po. So, shortly after nakilala mo si Wesley Guo, on na kayo and off? Around 2020 or 2021. So, latter part of 2020 malamang po. Something like, hindi ko po maalala yung exact date po eh. Okay, Or thank you. exact year. Thank you. I'm sorry. Mr. Chair, I'd like to direct the question also to Ms. Guo. Ms. Guo, kanina po nabanggit po na minsan po ay nakakausap po ninyo si Mr. Duan Ren Wu, and you mentioned the Chinese language. Could you clarify po if this is Mandarin or Hokkien? Your Honor, Mandarin po. Mandarin. Mandarin po. Pero kayo po are able to speak also Hokkien?
Yes po. Read and write? Speak po. Speak lang po, no write. And with Mandarin, read and write or just only speak? Speak. A little read po. A little read. Okay, yun lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for the indulgence. Mr. Chair? I'm sorry. You're done. Thank you. The next, yes, Congressman Akop. Before the Interjection next- lang. in- To the issues raised by the Honorable Almario. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-file sa iyo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can ask, you Your can lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong pinahal sa iyo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. The next interpellator is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hello, Cassie. Cassie and Alice. Hello. Oh. Baka yan ako ng hopya, oh. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Ako po You siguro have Filipino. invoked the right of self-incrimination. Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito, po. magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangan abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Pamilya niyo mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman. O, pero hindi kayo mahirap. Opo. Talagay natin, ikaw ay middle class. Eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas. Kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. so hindi mo kilala yung nanay mo. Hindi po. Oo, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po, ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas.
Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac Oh, po. pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino. Ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. So, hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino. Your Honor, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Hindi, taga, nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Diba? So, tama ba, Mr. Chair, na kinakailangan ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi, tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Mo sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa Ang akin. alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa iyo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po sa amin. Saan ang galing yung school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siya pinanggalingang school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam. Wala po. Pero kayo. nagtapos ka ng high school. Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school. Hindi ka po. rin nakapag-college. Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate ng elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra, Hindi po ako nag-high school. dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Sa Opo. Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Ama. Hindi po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. So what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies, pero ngayon araw po hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't care kung anong I-invoke po. allegations yan. Ang tinatanong kita,
kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki. Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm. For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimon sabihin for security purposes hindi ka lumalabas For ng farm? biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano ibig sabihin Biosecurity nun? po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman. Bayo. Paano magkakasakit yung mga baboy? Pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bayo. Pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Congressman Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yeah. Ganun yun. Hindi, bayo eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Babantarlak. Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan. Meron po, supplier ng mais, supplier ng saan? gamot. Taga saan? Taga Banban din. Meron pong taga-Bamban, meron din pong taga-Concepcion, Okay, taga-Kapas. kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkado nung bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, Opo. marami kong kaklase ron sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase sa distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya, tsaka yung mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po ng former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada nyo, Miss Alice. Opo, opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada nyo rin. Acting mayor po na vice mayor po dati, siya po yung ka-line up ko po. Barkada mo rin siya. Opo, kakilala ko Andito po. siya, Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bamban Tarlac, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Goo, barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y mayor 2001. Siya po Noong 2001, nakilala niyo. Sa paanong paraan niyo nakilala? nagpunta po sa aking opisina nung ako'y mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan niyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor. Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor. Bago po kayo naging mayor. Bago po ako naging mayor,